Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, unahin natin ang tungkol dito sa naipamigay po ng Itbulaga for December 5, 2024, which is kahapon, total of 220,000 pesos. 15,000 pesos, pamasko mula po yan sa Singing Queen, Casey, total of 30,000 pesos naman para po sa therapy. And 15,000 pesos para sa Barangay Christmas Singing Contest. Samantalang 90,000 pesos naman para sa Sugod Bahay at 55,000 pesos para sa GB5. Total 15,000 pesos naman para sa Bawal Judgmental Kaba. Talaga namang nag-uumapaw lagi ang papremyo na pinapamigay po ng Itbulaga. Araw-araw ay Pasko dito po sa studio ng mga Dabarkads. Samantalang narito naman po ang inilabas ni Tito Sotto na statement. Sabi po niya dito, sa bawat matagumpay na samahan, tiwala daw ang pundasyon sa pag-aasawa man o paglilingkod sa bayan. Ang mapagkakatiwalaan ay tiyak na maasahan. Kilalanin muli ang maasahan ninyong Tito. Abangan sa aking Facebook at YouTube channel sa December 13 na. And mababasa po natin dito sa banner na kilala mo ba talaga si Tito? So sigurong ilalabas po dito ni Tito Sen ay yung mga nagawa niya po na batas, mga naipasa niya po na batas nang siya po ay nanunungkulan pa sa gobyerno. And ngayon, muli pong tatakbo si Tito Sotto. So, si Tito Sen po ay hindi nawawala sa top 5 sa survey po, no, na iboboto ng mga tao sa pagka-senador. And pag ganyan po ang mga survey ay sure na po yan napapasok sa 2025 election. Pero, sa kabilang banda, marami ko pa ding nababasa na hate itong si Tito Sotto. Actually, di naman mawawala po yan eh. And talagang binabatikos po si Tito Sen dahil ganito, dahil ganyan daw. So alam naman natin na mga tao wala po yung, hindi natin yan mapiplease kahit anong ipakita natin na kabutihan at pakitang gilas. Meron at meron po silang masasabi. Katulad kay Tito Sotto, 'di ba? Kahit ayos yung mga ginagawa niya, meron at meron pa rin silang mapupuna. Samantalang dalawa na kasamahan po ng isang noon-time host sa pelikula ay hindi na po sinama sa PamilyaCon. So bakit kaya at sino yan? Sabi kasi dito sa Ola na out of the picture dahil daw sa issue. Maris Racal at Anthony Jennings hindi kasali sa Grand MediaCon ng pelikulang And the Breadwinner is Levi's Ganda. Base sa anunsyo na nilabas ng Star Cinema. So actually dapat kahapon po yung MediaCon kasama po itong dalawa na may issue ngayon. So hindi na po naisama dahil nga po mainit sila sa mata ng mga netizen. So sila po ay magiging pasira lamang sa pelikula nitong si Vice Ganda kung isasama nga naman nila itong dalawa sa MediaCon. So possible na mabaling yung inisang tao dito po sa pelikula na pinagbibidahan po nitong si Vice Ganda. Kaya siguro in-out of the picture na lamang muna nila itong dalawang merong mabigat na isyung ngayon. Samantalang alamin naman natin ang tungkol dito sa revelation tungkol po kay Bossing Vic Sotto na siyang nireveal ng isang aktor na kasama niya po dito sa The Kingdom. Iba naman po ito, hindi si Piolo Pascual, kundi si Sid Lucero. Sobra daw na starstruck working with Vic Sotto. Sabi dito, Sid sobrang na starstruck kay Bossing. Pero ang hindi raw niya makakalimutan ay first time daw niyang nakatrabaho si Vic Sotto. Sobrang na starstruck daw siya nang nasaksihanan niya si Bossing Vic. Dito sa The Kingdom, first time ko makatrabaho
sa isang pelikula na ganyan kalaki. As in, ganun kalaking mga artista, ganun kalaki yung production. So kung titingnan mo from that point of view, grabe, di naman yung bigat ng trabaho namin. Tapos kada eksena, tagaktak yung pawis mo kasi ang laki-laking tao ang kaeksena mo. Tapos ang tingin mo dapat sa kanya, Daddy. Habang nagda-dialogue ka, wow, ka-eksena ko itong artistang ito, grabe. Napapangiting pahayag ni Sid. Madrama ang Kingdom at hindi rito nag-comedy si Vic Soto. Pero sabi ni Sid Lucero, kung nag-comedy sila ni Bossing Vic, baka hindi raw niya kayang sabayan. Wala akong experience sa kanyang working sa comedy, tsaka kung makasama ko siya sa comedy, hindi ako makakasabay. Wala akong alam sa comedy, medyo mabagal yung utak ko dyan eh. Natawang pakli po ni Sid. Pero sa akin lang, it's an honor, hindi ko alam kung ito yung una niyang drama tapos ako pa ang naka-eksena niya. Oh my gosh, sa akin yun eh. Meron akong eksena na nagawa na napasilip ako. Ano yung ginagawa niya? Grabe, kinikilig talaga ako eh. The whole time. Sa pelikulang The Kingdom, gumanap si Vic Soto bilang Lakan Makisig, ang hari ng Kingdom of Kalayaan. So, ang dami pong nai-starstruck dito kay Bossing Vic Soto, maging itong si Piolo Pascual. So, iba talagang katrabaho itong si Bossing Vic. No, talagang makikita mo na seryoso talaga siya and dedicated sa kanyang mga role. Kaya yung mga nakakatrabaho niya, yung mga nakakasama niya first time, talagang na-starstruck and humahanga sa pinapakita po ni Bossing Vic. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bilyonaryong sponsors po ng Eat Bulaga na kung saan ay nagrereklamo. So kahapon nga po, 19 hours ago, nag-post ang Mr. Hat Gulaman ng ganito. Beware daw po sa fake pages. We've been alerted to fake pages pretending to be us, messaging people about winning prizes, and sending suspicious phishing link. Below are the official sites of Mr. Hat Gulaman. Ayan po yung mga link sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa website, sa Shopee, Lazada, and TikTok. Paalala po ng Mr. Hat Gulaman, always verify link and pages before engaging. If you're unsure, message us directly through our official account. Help us spread the words by sharing this alert. Stay safe. So, ito po yung fake site na sinasabi po ni Mr. Hat Gulaman. So, ayan po, tinatry nilang mambiktima since itong Hat Gulaman po ay namimigay ng papremyo dito po sa Itbulaga. Ito talagang mga scammer na to. Double time din kasi magpapasko na. Hindi po magtrabaho ng marangal. Tsaka isa pa mga kadaberkads, paalala lamang, dapat laging may blue check or lagi nyo bine-verify yung mga account na nagme-message po sa inyo. Kasi talamak ngayon ang mga scammer kasi nga po, magpapasko na. So ano po ang masasabi ninyo dito mga kadaberkads? Hanggang dito na lamang po ang ating comment at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa DIRS 2.0.